Babaeng para sa lahat. Ano ang ibig sabihin nito sa ating lipunan? Magandang araw po sa ating guro, Ginang Yuri Kalikit, at sa mga kaklasiko. Ako po si Rose J.C. Aurelio. At ngayon ay tatalakayin ko ang isang usapin na mahalaga sa ating lipunan. Ang mga label na inilalagay sa mga kababaihan, lalo na ang babaeng para sa lahat o tinatawag na slut. Nais kong pag-isipan natin ang mga epekto ng ganitong pananaw. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang mga ganitong konsepto at kung paano nito naaapektuhan ang mga babae na gustong maging totoo sa kanilang sarili. Sana'y makinig kayo sa aking talumpati na pinamagatang babaeng para sa lahat. Sa ating lipunan, hindi maitatanggi na ang mga babae ay madalas na binibigyang lebel na nagpapahirap sa kanila. Ang salitang slut ay ginagamit para sa mga babae na malaya sa kanilang mga desisyon sa relasyon, pananamit, at iba pang bagay. Pero tanong, sino ba ang may karapatan na magsabi kung tama o mali ang mga desisyon ng isang babae? Ngayon, dapat nating intindihin na ang mga babae ay hindi lamang para sa paningin ng ibang tao. Ang pagiging babae ay hindi base sa kung gaano siya katanggap-tanggap, kundi sa kakayahan niyang mamuhay ng may dignidad at sariling desisyon. Isipin natin ang mga babaeng tulad ni na Gabriela Silang, na may dignidad at sariling desisyon na lumaban para sa kalayaan. Mula sa mga ina na nagtataguyod ng kanilang mga anak ng mag-isa hanggang sa mga kabataang babae na pinipiling ipaglaban ng kanilang mga pangarap kahit pa nahaharap sa panghusga. Pero bakit? Kahit sa mga panahong ito, patuloy pa rin ang stigma sa mga kababaihan. Bakit ang mga babae na nagpapakita ng kalayaan ay itinuturing na para sa lahat? Tingin ko, ito ay dahil sa mga luma at makitid na pag-iisip na dala pa rin natin. Sa halip na kilalanin ng kanilang tapang at determinasyon, ang lipunan ay patuloy na itinutulak ang mga babae sa ilalim ng mga mapanirang paniniwala. Dapat itong itigil sapagkat nagbibigay ito ng takot at kahihiyan sa mga babae na gustong itaguyod ang sarili nilang mga pangarap. Ito ay isang uri ng pang-aapi na hindi lamang nakakaapekto sa kanila, kundi pati na rin sa buong lipunan nagtatangkang umunlad. Ang kababaihan ay may karapatan sa kanilang katawan at desisyon nang walang takot na husgahan. Ang slut-shaming o paghusga sa mga babae batay sa kanilang personal na pagpili ay hindi dapat normal sa ating lipunan. Ang ganitong mga gawain ay nagdudulot ng anxiety at depression sa mga babae, kaya dapat natin itong itigil. Kapag ang isang babae ay natatakot na magsalita o magpahayag ng kanyang damdamin dahil sa takot na mahusgahan, nawawala ang kanyang tiwala sa sarili at sa kanyang kakayahan. Oras na para baguhin ang ating pananaw. Ang mga babae ay hindi dapat itinatawag na babaeng para sa lahat sa isang negatibong paraan. Ang mga babae ay mga tao na may sariling pangarap at desisyon. Karapat dapat silang igalang. Dapat natin silang suportahan at hindi husgahan base sa mga makitid na pananaw. Ang pagbibigay ng suporta at paggalang sa mga babae ay hindi lamang magdudulot ng kaayusan sa kanilang mga buhay, kundi magpapatibay rin sa buong komunidad na ating kinagalawan. Kung nais nating magkaroon ng patas at makatarungang lipunan, dapat tayong magsimula sa pagtanggal ng mga mapanirang kaisipan. Ikaw, ano ang tingin mo sa mga kababaihan? Ang mga babae na gustong maging malaya ay hindi dapat minamaliit. Sila ay malalakas at may determinasyon. Ang isang babae na nagpapasya para sa kanyang sarili ay isang babae na may lakas ng loob. Tandaan natin
na ang kababaihan ay hindi lamang babae lang. Sila ay may halaga, may prinsipyo at karapat-dapat sa respeto. Kapag ang isang babae ay pinipiling ipakita ang kanyang sarili sa paraang gusto niya, ito ay simbolo ng kanyang paggalang sa sarili at pagkilala sa kanyang kalayaan.